Maray na hapon, Ryan. Madali na bang makumbinsi ngayon ng ating mga kababayan sa Bicol sa ginagawang evacuation ng pamahalaan? Yes, June, maray na hapon sa Indo dyan. Yung mga residente dito mukhang natuto na, June, doon sa mga karanasan sa mga nagdaang bagyo. Kaya naman pag nagpatawag ng forced evacuation o mandatory evacuation ang lokal na pamahalaan dito sa Camarines Sur, sa Albay at iba pang mga probinsya dito sa Kabikulan ay agad na itong sumasama yung mga residente upang lumikas na sa kanilang mga tahanan. Sa pagtaya ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Officer in Charge Engineer Dante Baclao, nasa 51,368 na mga pamilya o katumbas ng nasa 172,258 na individual sa 11 bayan sa probinsya ang kinakailangan nilang ilikas ngayong araw dahil sa posibleng pagragasa ng lahar. Ang datos na ito ay ayon sa naging mga karanasan ng PDRRMC sa mga nagdaang bagyo sa lalawigan ng Albay. Aabot naman sa humigit kumulang 400,000 individual ang kailangang ilikas dahil sa banta ng pagbaha. 168,000 naman ang mga residente ang inaasahang ililikas na magmumula sa mga landslide prone areas sa probinsya. Naghahanda rin ang lokal na pamahalaan upang ilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa mga dagat upang maiiwas sila sa posibleng storm surge sa kasagsagan ng bagyo. Binuksan naman ang Provincial Capitol Building ng Albay upang maging pansamantalang matutuluyan ng ilang mga evacuee. Sa Camarines Sur, tuloy-tuloy na rin ang isinasagawang mandatory evacuation. Kaninang umaga, maagang nagtipon ang mga rescue teams at health clusters upang masimulan ang paglikas sa mga residente na nasa mga high-risk area o mga lugar na matinding binabaha kagaya ng Milaor, Minalabak, Bula, Baaw, Naga City, Gainsa, Kamaligan at Canaaman. Tinataya ni itinalaga ni Governor Luigi Villaferte si Police Colonel Virgilio Olalia ng PNP Camsur, CDR Christian Hasmin ng Philippine Coast Guard Camsur at Major Roberto Florido ng Philippine Army bilang mga incident commanders sa buong operasyon para sa bagyong Pipito sa probinsya ng Camarines Sur. Samantala, nag-install na ng mga Starlink connection ang mga MDRRMC office dito sa Camarines Sur bilang paghahanda kung sakaling mawala ng linya ng internet at ng signal ng mga telepono ay maaari pa rin silang mag-transmit ng mga impormasyon papunta sa provincial office. Naghahanda rin ang mga magsasaka sa rehiyon sa maaari nilang pag-harvest ng kanilang pananim na mga palay at niyog upang maiwasan ang pagkasira nito dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Pipito sa Bicol. Gaya na lang ni Aling Lucy na pilitan ng anihin ang kanilang tanim na palay na dapat sana'y first week pa ng December ito dapat anihin. Sayang po pag iyan binagyo. Di kaming mapupa po dyan. Kaya pig-asyab maski hilaw pa siya. Ilang business establishments din ang piniling magsara na lang ng maaga para maihanda ang kanilang ari-arian sa pananalasa ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, tinatayang nasa 200 mm na tubig ulan ang ibubuhos ng bagyong Pipito at pinag-iingat ang mga tao sa banta ng matinding pagbaha dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, June. Oo, Ryan, doon ba sa pakikipag-usap ng mga otoridad dyan sa Bicol Region, napansin mo ba na kung papaano nila hinihikayat yung mga tao na bagamat may banta talaga na ipaintindi nila doon, meron ba namang sinasabi nila na, pero walang magpapanik po sa inyo? Meron bang ganon, Ryan? Yes, Jul, pinapanatili ng ating lokal na pamahalaan yung kahinahunan dito sa mga residente na agad silang lumikas doon sa safe na lugar, agad silang makapag-secure ng kanilang mga gamit para kung sakali man na tumama na itong bagyong Pipito ay wala silang alalahanin at kalmado lang ang kanilang operasyon, ang operasyon ng mga rescue teams dito sa ating lugar, Jun. Maraming salamat. Ryan Salatandol, nagulat ng live mula sa Pili, Camarines Sur.